upang magbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos. Ay ito po'y dadalhin ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Nilo D. Guzman. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you, beloved my co-preacher, Brother Eddie Rafani. Amen. Hallelujah. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga minamahal ko. Amen. Praise the Lord. May energy pa po ba tayo? Gising pa po ba ang lahat? May mahal? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Yung gising pong palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Lord God. Manalangin tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Idalangin natin, mga kapatid ko, pagpalain niya ang ating pag-aaral. Amen. Hallelujah. Dakilat mo pagpala namin Ama sa langit. Aming Diyos, napakabuti mo sa amin, napakabait mo, Diyos. Mahal na Panginoon, maraming salamat, Amang Banal. Kapiling ka namin, kasama ka namin, O Diyos, sa aming pagsamba sa araw na ito. Mahal na Panginoon, salamat sa iyong mga anak, O Diyos, na iyong dinala sa iyong balalagawain, sa iyong presensya, upang iyong pagpalain muli. Mahal na Panginoon, sa paunat panalangin naming beloved Honorable Pastor. Mahal na Panginoon, O Diyos, sinasamba ka namin, pinupuri, Amang Banal. Hallelujah. Wala kang kasing dakila sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, mahal na Panginoon, sa mga makalangit na awitin, sa mga patutuo. Salamat, O Diyos, sa awitin ng Cornelio Langisan, mahal na Panginoon. Sa pagbibigay ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah, Lord God, tandaan ang kanilang pag-ibig sa iyo. Higit sa lahat, O Diyos, sa aming pag-aaral ng salita mo sa araw na ito, gabayan po ninyo kung malapan sa ganakit, wala akong magagawa. Ikaw ang aking inaasahan, Amang Banal. Dakilang Diyos, pagpalain mo kaming lahat, Lord. In the name of Jesus we pray. Hindrances cast out in the name of Jesus. Unbelief and doubt cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, ang may mahal. Amen. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Muli po, mga minamahal, pagbati po ay sa ating beloved Honorable Pastor Wold Estrada Almeda. I give the whole honor and respect. Propeta ng dakilang Diyos, mga minamahal. Ang ating beloved Mama, dear mga minamahal, sa hindi natin malimutan ang kanyang mga aral at turo sa atin, at ganoon din ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family, sa lahat ng aking mga kamanggagawa at mga mangangaral, mga elders natin, ating mga kapatiran, mga inmahal, mga viewers natin here and abroad, mga kapatid. Magandang umaga na po sa inyong lahat. Purihin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, at ating pagsalusaluhan, mga kapatid ko, ang aralin po natin sa umagang ito. Amen. Mga minamahal, sundan nyo po sa ating screen, mga kapatid, ang ating mga verses, at purihin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, daig ng Kristiyanong nagbabasa palagi. At nag-take note, mga minamahal, sa ating aralin, dun sa Kristiyanong hindi nagbabasa. Amen. Daig ng mga nagbabasa ang mga Kristiyanong hindi nagbabasa. Amen. Praise God. Mga minamahal, Psalms chapter 150 verse 6, mga kapatid, at isunod natin ang 1 Chronicle chapter 16 verse 28. Sabi ng Bible dito, minamahal, habang inihanda natin sa Tagalog, let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Amen. Say, praise the Lord. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Amen. Beloved Brother Doming. Ayon sa mga awit, 150, 150, versikulo 6. Purihin ng bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Amen. Praise God. 1 Chronicle chapter 16 verse 28, mga kapatid. Sa aklat ng unang taga-Kronika, Kapitulo 16, Versículo 28, magbigay kayo sa Panginoon, kayong mga angkan ng mga bayan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at ng kalakasan. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita, mga minamahal. Amen. Purihin ng bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Sa ikalawang talatang nabasa natin,
Mangagbigay kayo sa Panginoon, kayong mga angkan ng mga bayan, mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at ng kalakasan. Amen. Ang ating pong pag-aaralan, may mahal, how can we bring glory to God? How can we bring glory to God? Paano tayo makapagdadala or makapagbibigay luwalhati sa dakilang Diyos natin? Panginoon, yan ang ating pong pag-aaralan, mga kapatid. Amen. Sa ating pong 2 talatang nabasa, mga minamahal ko, ay iniuutos ng dakilang Diyos na hindi lamang po tayo aawit, hindi lamang po tayo mag-praise the Lord, hallelujah, magtataas ng kamay. Sabi po rito, magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at ng kalakasan. Hinihingi ng dakilang Diyos yung ating buong pagkatao, yung ating lakas, mga minamahal. Ibigay daw natin sa Kanya para sa Kanyang kaluwalhatian. Lahat magsabing Amen. At ang unang talata natin, mga kapatid ko, let everything that hath breath. Lahat, mga minamahal, ng may hininga. Inutos ng dakilang Diyos, purihin ninyo ang Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal, ang pagsilang nating lahat dito po sa mundong ito, mga kapatid, hindi po aksidente. Amen. You are not an accident. Hindi tayo sinilang na disgrasya lang. Hindi tayo sinilang, mga minamahal ko, na basta na lang sumulpot tayo sa mundo, mga minamahal, na wala tayong gagawin. God has a purpose in the life of all people. Lahat po, mga minamahal ko, ng sinilang sa mundong ito, may layunin ang dakilang Diyos natin. Hindi po tayo binuhay ng dakilang Diyos dito sa mundo para patayin po tayo, mga minamahal, ng walang nagagawa sa mundo. Amen po ba? Ulitin ko. Hindi tayo isinilang ng dakilang Diyos dito sa mundo, hindi tayo binuhay ng dakilang Diyos dito sa mundo para patayin lang niya ng wala pong nagagawa sa mundo. May layunin po ang dakilang Diyos, kaya tayo nabubuhay ngayon. Say amen. Binuhay tayo ng dakilang Diyos para sa Kanyang kapurihan lamang. Praise the Lord. So nais ng dakilang Diyos na tayo po ay magluluwalhati sa Kanya, sapagkat sabi ng Romans chapter 14 verse 7, hindi tayo pwedeng mabuhay sa sarili lang natin. Hindi tayo nabuhay, mga mahal, para dun lamang sa ating mga pansarili, sa ating pong sariling buhay, mga minamahal. Igugol natin ang panahon natin. Hindi po. Sabi ng talatang ito, verse 7, for none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Tingnan niyo sa Tagalog. Romans chapter 14, verse 7. Ayon sa Roma 14, versikulo 7. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi mabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Amen. Sino man sa atin ay hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Amen. Hindi raw tayo namamatay para sa sarili lang natin, mga minamahal ko. Kaya nga nilagay tayo ng dakilang Diyos sa Kanyang church. Kaya nga, mga minamahal, saan man tayo nanggaling sa mundong ito. Ano man po ang ating pinagkaabalahan noon, ano man po yung ating mga kasalanan ginagawa noon, mga minamahal, gaano man kalaking kasalanan, gaano man po karuming kasalanan, may mahal ang ginagawa natin noon, mga kapatid, wala na yon. Dinampot tayo ng dakilang Diyos doon, dinala tayo sa Kanyang banal na iglesia. Say amen. Mga minamahal, dahil karapat dapat ka dito. Praise the Lord. Karapat dapat ka rito sapagkat, mga minamahal, tayo po'y nagpakumbaba sa harap ng mahal na Panginoon natin. Tayo po'y sumampalataya, tayo po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, at tayo po'y nag-decide, mga minamahal, na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? At ano sabi natin, mga mahal, nung unang panahon na tinanggap natin siya, mahal na Panginoon, sa iyo na po ang buhay ko. Tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas. Ikaw na po maghari sa aking buhay.
Naalala niyo ba yon? Amen? Kaya mga minamahal, ang dakilang Diyos po ay patuloy na nananawagan, mga kapatid ko, sa mga talatang ating babasahin pa, mga kapatid. Ang sabi nga ng 1 Peter chapter 2 verse 9, mga minamahal, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Amen. So tinawag tayo ng dakilang Diyos sa putik ng kasalanan pala eh. Sa kadiliman, mga minamahal, galing tayong lahat doon. Amen ba? Kaya mga minamahal, yung iba naman, mga kapatid ko, ay pilit pong bumabalik doon sa ating pinanggalingan. Mga minamahal, wala na tayong babalikan doon. Kaya nga, nagsusumiksik dito, mga minamahal, yung ating mga magulang, nagpupumilit, dumalo, mga minamahal, sumamba, maglingkod. Amen? Dahil yung aming mga pinanggalingan, mga minamahal ko, naku po, talagang ni sa panaginip, mga minamahal, ayaw na namin mapanaginipan. Amen? Kaya yun ang aming pinasalamatan sa dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mga kapatid, ako'y baguhan pa sa gawain ng mahal na Panginoon, ako'y sabik sa duty sa church. Mga minamahal, kapag wala akong duty sa church, ako'y malungkot. Gusto ko meron akong duty sa church, kahit kalkal lang ng kanal, mga minamahal. Gagawin ko yun para sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Dahil tumungtong ka lang, mga minamahal, sa bandal na lugar, sambahan ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. Amen ba? Yung pa kayang utusan ka ng mahal na Panginoon, anak, luwalhatiin mo ako. Amen? Anak, awitan mo ako. Di ba? Sarap magpuri sa mahal na Panginoon eh. Sarap magluwalhati sa dakilang Diyos, mga minamahal. Ito lang ang may babayad natin sa kanyang kadakilaan, kabutihan. Kung tutuusin, mga minamahal, kahit tatarin tayo ng pinong-pino, hindi sapat ibayad para sa kanyang kadakilaan sa ating buhay. Imagine, pinalaya tayo sa kasalanan, may mahal, isinulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay, pinaghandaan ka ng mansyon sa langit ng ating dakilang Diyos, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Kaya tingnan natin sa Tagalog, 1 Peter chapter 2 verse 9, bakit tayo tinawag, bakit tayo nandito, anong layunin ng dakilang Diyos? Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasasirdote, bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos, upang inyong pahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Inari tayo ng dakilang Diyos na pag-aari niya. Inari tayong sarili niya, mga minamahal, kanya, mga kapatid, mga anak niya. Para ano raw? Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Say, praise the Lord. Ano ba sabi ng Bible, mga minamahal? Psalms 107 verse 20 hanggang 22, mga kapatid. Bakit tayo gumaling sa karamdaman ngayon? Sino bang nagpagaling nito, mga minamahal? He sent His word, sabi rito, and healed them and delivered them from their destruction. Mga minamahal. Tingnan natin sa Tagalog po, mga kapatid. Tagalog muna tayo. Ayon sa mga awit, 107, 20 hanggang 22. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ipapahamak. Amen. At purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang kagilagilalas. 22. At maghandog sila ng mga hain na pasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awitan. Amen.
Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Amen. Mga minamahal, sabi dito, mga kapatid, sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila. Ito tayo. Pinagaling sa karamdaman. Amen. Mga minamahal, walang reseta, walang medisina. Mga minamahal, ano nagpagaling sa atin? Word of God. Mula nung ating pong sampalatayanan ng Word of God na dinadala po, mga minamahal, narinig natin sa bibig ng ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeida. Punong-puno ng kapangyarihan. Amen? Kaya sabi ng 21, o purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob. At dahil sa kanyang kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao. Tingnan niyo to. 22, at mangaghandog sila ng mga hain ng pasalamat at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awitan. So inaasahan ng dakilang Diyos, mga minamahal, lahat po ng mga pinagpala niya, mga kapatid, ay magbigay luwalhati sa dakilang Diyos. Amen. Alam niyo, galit ang mahal na Panginoon Diyos sa mga taong matapos niyang pagpalain, matapos niyang pagalingin, mga mahal, hindi na po magbibigay luwalhati sa dakilang Diyos. Hindi na po, mga minamahal, magbibigay ng oras ng pagsamba. Hindi na sila maglilingkod sa dakilang Diyos. Mga minamahal, inaasahan ng dakilang Diyos, mga kapatid, na may ibabalik tayo sa Kanya. Pagdating sa atin ang Word of God, makinig po kayo, mga minamahal. Pagdating po sa atin ang Word of God, mga minamahal ko, ipinangaral ng propeta ng dakilang Diyos, mga kapatid, ay babalik ito sa dakilang Diyos natin. Pagbalik nito, mga minamahal ko, so pagdating sa iyo ng Word of God, mga minamahal ko, ano man ang response mo sa Word of God na yung tinanggap at narinig, mga minamahal, babalik sa Diyos yun. At ang Diyos po ang magbibigay ng reward, mga kapatid. Tingnan yung Isaiah, chapter 55, verse 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void. Tingnan niyo. Sa Aklat ni Isayas, Kapitulo 55, versikulo 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig, sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, Amen. kundi gaganap ng kinalulugdan ko at ginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen. Pagbigay sa atin ng Word of God, sabi ng mahal na Panginoon, hindi babalik sa akin na walang bunga yon. Anong bunga yon, mga minamahal? Sabi ng Deuteronomy chapter 11, verse 27 and 28. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God. 28. And a curse if ye will not obey the commandments of the Lord your God. Iyon po yun. Sabi ng dakilang Diyos, hindi babalik sa akin ang salita ko na walang bunga. Mga minamahal, pag binigay niya yung kanyang salita, mga kapatid, mga minamahal, titingnan ng dakilang Diyos, ano ang gagawin ng tao. Amen. Pag hindi natin tinanggap, hindi natin pinahalagahan, sabi ng talatang nabasa natin, curse daw ang bunga. Pero kapag pinahalagahan po natin, mga minamahal ko, pinagyaman po natin yan, blessing, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So mga minamahal ko, ito na po, how can we bring glory to God? Mga minamahal. Paano ba tayo makapagbibigay luwalhati sa dakilang Diyos natin? Maraming bagay po. Maraming bagay, maraming paraan, mga minamahal, to bring glory to God. Ang una po ay we bring glory to God by reading His Word. Say amen? Nakapagbibigay tayo ng luwalhati sa dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Kanyang salita. Say praise the Lord. John chapter 5 verse 39, sabi ng Bible, isunod na rin natin yung Joshua chapter 1 verse 8, mga kapatid, search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Amen. And they are they which testify of me. Purihin ang Diyos. Ayon sa Juan 5, versikulo 39.
saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay magkaroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Amen. Purihin ang dakilan Diyos. Kayo lagi nagbabasa, mga minamahal, matatag. Si Amen? Yung lagi nagbabasa, matatag sa pagsubok yan. Pag may pagsubok yan, nakangiti pa rin yan. Amen ba? Yung hindi nagbabasa, mga minamahal, mahina. Mahina, mga kapatid, ang kapit sa Word of God. Pag may pagsubok, mga kapatid, hanggang sa pulpito, dinadala yung pagsubok. Katulad, halimbawa, mga minamahal, pag nagpatotoo, umiiyak pa, mga kapatid, ang sabi, naputulan po kami ng kuryente. Wala po kaming pambili ng bigas. Patotoo ba yun? Amen? Ang naririnig ng Diablo, may mahal natatawa lang ang Diablo sa atin. Maghihirap na to. Amen ba? Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, kaluwalhatian ng dakilang Diyos yung ating pinag-aaralan, samahan natin ang pagpapasalamat. Nakikinig ba lahat ng mga anak ng Diyos? Alam niyo na sa ating mga bibig, mga minamahal, kung ikay sumasampalataya na may power ang ating mga dila, mula nung tayo po'y magkaroon ng Espiritu Santo ng dakilang Diyos sa ating puso, meron na pong power ang ating mga dila. Amen? Nasa iyong dila, mga minamahal, nasa iyong pangungusap, mga kapatid, ano ang gagawin ng dakilang Diyos sa iyong buhay? Amen ba? Kapag Kristiyanong hindi mapagpasalamat at mareklamo lagi, mga minamahal, lalong maghihirap yan. At mga kapatid, kahit yung ating barangay, mga minamahal, minsan mga kapatid ko ay tatawagan natin yung barangay at sasabihin mo, wala po kaming pagkain, wala po kaming pera, wala po kami. Ano ba naman yan? Wala tayong pananampalataya. Amen? Nasaan ang Diyos natin? Amen ba? Praise the Lord. Pero pag sinabi mo, Lord, thank you so much. Maraming salamat po sa lahat ng mga kabutihan mo sa aking buhay. Salamat sa mga nagdaang pagpapala. Hindi ko mararating ito kung hindi mo ako pinagpala. Amen ba? Ang pagpapasalamat, mga minamahal ko, hindi yung present lang. Meron ka ngayon, magpasalamat ka. Pag wala ka, hindi ka magpasalamat. Hindi ganon. Ang pagpapasalamat, mga minamahal, yung mula nung makilala mo ang mahal na Panginoon, binibilang mo ang pagpapala niya sa iyong buhay, doon ka magpasalamat. Amen? Mahal Panginoon, salamat, pinagaling mo ako. Salamat o Diyos, mahal na Panginoon. Iningatan mo ko sa magdamag na aking pagtulog. Salamat, ginising mo ko taglay ang kalakasan, kalusugan. Mga mahal, lagi tayo magpasalamat. Huwag nating itaboy ang blessing. Amen? Huwag nating itaboy ang blessing. Nakikinig po ba kayo? Kapag sinabi mo, ako'y naghihirap, ako'y nanghina, ako'y nalulupaypay, ako'y nag-aalinlangan, ako'y wala na. Mga mahal, hanggang doon ka na lang. Amen? Pambihirang buhay ito. Bakit mula nung ako'y mag-Jesus Miracle Crusade, bakit parang hirap-hirap ng buhay ko? Mga mahal, hindi totoo yan. Naghihirap lang ang buhay ng Kristiyano kapag hindi siya nakakasunod sa mahal na Panginoon. Amen? Pero ang pagpapala ng dakilang Diyos, mga mahal, umaapaw yan. Mga minamahal, sagana yan kung magpala ang mahal na Panginoon natin. Buhay nga niya, hindi niya pinagkait sa krus ng Kalbaryo. Amen? Dati tayong taga-impyerno, mga minamahal. Pero nung tubusin tayo ng dakilang Diyos, mga kapatid, hindi tayo tinubos sa financial, hindi tayo tinubos sa pera, hindi tayo tinubos, mga minamahal, sa ginto, sa pilak, sa perlas, sa diamante, hindi po. Tinubos tayo ng dakilang Diyos sa kanyang banal na dugo. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya hindi ka na dating ikaw. Hindi na dati yung dati mong buhay. Bago ka na ngayon. Amen ba? Kaya simulan na natin, mga minamahal, magpasalamat, magluwalhati sa dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord! Kaya mga minamahal, pinapractice ko lagi, mga kapatid, may pagsubok o wala, mga minamahal, ang aking bigkas lagi. Thank you, dearest Jesus. Thank you, Jesus. Amen? Praise the Lord.
Hallelujah. Mga minamahal, sabi ng Joshua 1:8, kapag atin pong binulay-bulay ang Word of God, mga minamahal, sabi ng Bible, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Amen. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Makakamtan natin, may mahal yung tagumpay sa buhay, mga kapatid. Pwede natin gawing memory verse ito, Joshua 1:8, mga minamahal. Basahin natin sa Tagalog. Sa aklat ng Josue, Kapitulo 1, versikulo 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magagayoy, iyong pagiginawahin ang iyong lakad, at kung makagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Amen. Magtatamo ka ng mabuting kawakasan, mga minamahal, at tataglayin mo, mga kapatid ko, yung kasaganaan, prosperity. Amen ba? Praise God. Pangalawa, mga minamahal, we bring glory to God by obeying His words, His commandments. Pagsunod, hindi lang puro basa. Nasa pagsunod, mga minamahal. We bring glory to God by obeying His commandments, mga kapatid. Makapagbibigay tayo ng luwalhati daw sa dakilang Diyos kung ating sinusunod yung kanyang mga palatuntunan. Pangunahing commandment ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, sabi ng banal na kasulatan, Mark 12:13-31, mga minamahal ko, ibigin mo ang Diyos, sabi rito, mga minamahal, ibigin mo ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko, mula sa iyong puso. Buong puso, mga minamahal, ano pa? Buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ano pa yung pangalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. Wala na pong palakpak ang mga anak ng Diyos. Amen. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Pangatlo po, mga kapatid ko, nakapagbibigay tayong luwalhati sa dakilang Diyos, we bring glory to God by worshiping Him. Hebrew chapter 13 verse 15, mga mahal, utos din po ito ng dakilang Diyos natin. Continuous po ito, continuous, mga mahal. By Him therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. Amen. Continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Amen. Nasaan ang bunga, mga minamahal, ng kabutihan ng Diyos sa atin? Saan ang bunga ng kabutihan ng Diyos sa iyo at sa akin? Pag lumalabas sa bibig natin, mga minamahal, hindi na pagpapasalamat sa dakilang Diyos yan, pagrereklamo na sa dakilang Diyos. Paano naging mabuti ang Diyos sa iyo? Yan ang tanong ko. Paano naging mabuti ang Diyos sa iyo, mga minamahal, kung ang lumalabas sa bibig natin ay hindi pagpapasalamat sa Diyos? Amen ba? Praise the Lord. Kung lumalabas sa bibig natin, may mahal, kapag wala kang sinaing, wala kang pambili ng ulam, mainit ang ulo mo. Nasaan si Kristo sa buhay mo? Amen? Nasaan ang bunga, mga minamahal, ng ating pagiging mananampalataya for how many years ng dakilang Diyos? Amen. Tagalog po, mga mahal, Hebrew chapter 13 verse 15. Ayon sa Hebreo 13, versikulo 15. Sa pamamagitan niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa mga tuwid baga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen. Napakaganda po ng talatang ito, mga minamahal. Magbigay daw tayo ng luwalhati sa dakilang Diyos. Panginoon mahal. Sumamba tayo sa Kanya. Ayon daw sa bunga.
ng ating mga labi, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? Lahat ng inaantok, magsabing amen. Praise God, salamat po, mga inmahal. Purihin ang dakilang Diyos. Naalala niyo pa, mga kapatid, yung 10 lepers sa Luke chapter 17? Mga minamahal, hindi na natin iisa-isahin, mga kapatid ko, na babasahin. Ano po? Luke chapter 17, verse 12 hanggang 14 po. Sabi rito, and as he entered into a certain village, there met him 10 men that were leper, which stood afar off, and they lift up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, shew yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. 10 lalaking kitongin, mga minamahal, humihingi sila ng kagalingan sa dakilang Diyos. Ang tugon ng dakilang Diyos, mga minamahal, humayo kayo. Pakita kayo sa mga priest. Habang sila lumalakad palayo sa mahal ng Panginoon, naramdaman nila malinis sila lahat. Yung siyam hindi na bumalik, yung isa bumalik sa Samaritano. Actually, ang kaligtasan para sa Hudyo yan, hindi sa Samaritano. Pero yung taga-ibang lupa, yun pa ang bumalik para magpasalamat sa Diyos. Ang ating pong kalagayan, mga minamahal, tayo po ay naka-level po sa Gentile. Yung tayo po, may mahal, ay mga Gentile, mga kapatid ko, sa katutubo. Pero ngayon, hindi na tayo Gentile, kundi tayo po ay spiritual Israelites. Dahil meron na tayong Espiritu ng Diyos. Kaya nung una may mahal sa Old Testament, yung taong may ketong, mga minamahal ko, ay outcast sa lipunan. Nakikinig po? Hindi sila pwedeng mamuhay ng normal. Patago-tago lang sila, mga kapatid ko. Pero once na gumaling na sila, magpapakita sila sa mga religious leaders para i-declare, mga minamahal ng mga religious leaders, mga kapatid, sa buong bayan nila, sila po'y malinis na, mga minamahal, para sila makapamuhay ng normal. Kaya kung mababasa po ninyo, mga kapatid, yung Luke chapter 17, mga minamahal, ay pinapunta sila ng dakilang Diyos sa mga priest. Kasi para, mga minamahal, makalag sila sa sumpa, sa bayan nila. Amen po ba? Mga minamahal ko. Kaya nung pinapunta yung 10, mga minamahal, sa mga priest, mga kapatid ko, habang pumupunta sila ron, gumaling sila. Anong makikita nating aral doon, mga kapatid? Hindi pa sila tumatanggap ng kagalingan, sumunod na sila. Amen ba? At sa kanilang pagsunod, doon nila natanggap ang kagalingan. Kaya kung gusto mong makinig at tumugon ng dakilang Diyos sa iyong panalangin, kailangan muna pala, mga mahal, strong yung faith mo. Strong yung pagtitiwala mo sa dakilang Diyos natin, na after mong mag-pray sa mga nais mo sa dakilang Diyos, hindi mo pa man nakikita yung katugunan ng mahal na Panginoon sa prayer mo, susunod ka na. Amen? Hindi natin pwede, mga minamahal ko, hindi tayo pwedeng makipag-bargain sa mahal na Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal na Panginoon, kapag hindi mo ako tinugon, hindi ako susunod sa iyo. Kapag hindi mo ako tinugon, magbabackslide na ako. Hindi ganon. Itong mga minamahal, nabasa natin, mga kapatid, sumunod muna sila bago sila nakatanggap ng kagalingan. Amen? Kaya unahin natin yung pagsunod sa kalooban ng dakilang Diyos. Amen ba? Lahat po, mga minamahal, ng panalangin natin tutugunin. Hebrew chapter 10, verse 36. Sabi ng Bible, mga minamahal, for you have need of patience, that after you have done the will of God, ye might receive the promise. After you have done the will of God. Malinaw. After you have done the will of God, pagkatapos natin gawin ang kalooban ng mga Panginoon, ye might receive the promise. Tatanggapin natin yung pangako ng mga Panginoon. Sa Tagalog po natin. Sa Aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 11, versikulo 10, versikulo 36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen. Pagkatapos niyong gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon, tatanggap kayo ng pangako. Amen? Sabi ng dakilang Diyos, manalangin kayo
Nang sa ganon, malubos ang inyong kagalakan kapag tinugon ang inyong mga panalangin. Sabi ng John, manalangin kayo upang malubos ang inyong kagalakan at makita nyo ang dakilang Diyos, ang inyong Ama sa langit, tinutugon ang inyong panalangin. Pero may pasubali doon, mga minamahal, kinakailangan muna sundin natin yung kanyang kalooban. Kaya nung bumalik mga mahal yung isa para magpasalamat, magluwalhati sa dakilang Diyos, sabi ng mahal ang Panginoon sa verse 16, and fell down on his face at his feet, sabi rito, giving him thanks. Yung Samaritanong gumaling sa ketong mga minamahal na bumalik, yung siyam hindi na bumalik. And he was a Samaritan. Mga mahal, sumamba siya, mga kapatid ko. Kanyang iniyuko yung kanyang mukha sa lupa, sa paanan ng mahal na Panginoon. Sabi ng 17, and Jesus answering said, were there not 10 cleansed? Sabi rito, but where are the 9? Nasaan yung siyam? They are not found that return to give glory to God, save this stranger. Sabi ng 19, and he said unto him, arise, go thy way, thy faith had made thee whole. Panginoon, tumayo ka, dahil sa iyong pananampalataya, gumaling ka sa iyong sakit. Arise, go thy way, and thy faith hath made thee whole. Mga minamahal. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang physical ang gagaling sa iyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi lang physical ang pinangakong gagaling sa iyo, mga minamahal, kundi pupunuin ka ng dakilang Diyos ng pagpapala. Magsasawa ka sa pagpapala ng dakilang Diyos kapag masipag kang magluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ang kulang lang sa atin, mga kapatid, halos kumpleto na eh. Sagana na tayo sa Word of God. Sagana na tayo sa mga Bible study. Amen? Mga mahal, napakaganda, mga kapatid ko, ng ating pinag-aaralan. Kulang na lang pagsunod eh. Amen ba? Kulang na lang pagsunod. Kaya yung mga pangakong nababasa natin, yung mga pangako ng dakilang Diyos na naririnig natin sa ating mga aralin, mga mahal, hindi natin makakamtan yan kung wala pong pagsunod. Amen ba? Say, praise the Lord. At hindi ka makapagluluwalhati sa dakilang Diyos kung hindi ka pa nakikipagkaisa sa Kanya. Mga minamahal ko. Kahit nandito tayo sa loob ng bahay-sambahan, mga kapatid, kung hindi tayo sumusunod sa ating mahal na Panginoon, sa Kanyang mga salita, mga kapatid ko, hindi pa rin po tayo, mga minamahal ko, magpa-prosper sa buhay. Hindi ka makapagluluwalhati sa dakilang Diyos kung hindi mo ipinaubaya sa dakilang Diyos yung iyong sarili. Amen? Mga minamahal, dapat lahat ng gagawin mo, isangguni mo yan sa ating mahal na Panginoon muna. Mag-pray muna tayo. Ang dakilang Diyos, Panginoon mahal, hindi lang sinasamba siya kung may kailangan ka sa Kanya. Nakikinig po ba? At kapag wala ka ng kailangan, hindi mo na siya naaalala, mga kapatid. Hindi ganun ang mahal na Panginoon. Ayaw na ng ganun. Yung mga pagpapalang natanggap mo sa Kanya ngayon, mga minamahal, tanda yan na tinawag ka ng mahal na Panginoon. Amen. Tinawag ka ng dakilang Diyos para paglingkuran mo siya. Kaya lahat po ng gumaling dito, mga minamahal, lahat po ng pinagpala ang buhay dito, pumayapa, naging masaya, mga kapatid, sa panalangin ng mahal na pastor natin. Magsabi pong, praise the Lord. Tingnan nyo, napakarami natin, mga minamahal ko. Kaya mga kapatid ko, pinagpala ka na ng mahal na Panginoon eh. Pinagpala na tayo ng dakilang Diyos eh. Wala na pong dahilan para hindi tayo magluwalhati sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal ko, purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Paglingkuran natin siya. Yung kagalingan po ng sakit, material blessing, mga minamahal, hindi ganong importante yan. Ang importante, mga kapatid, yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Yan ang importante. Kaya kung gusto mong pagpalain tayo ng mahal na Panginoon, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung ating pagsunod sa Kanya. Amen ba? Tuloy-tuloy. Bakit, mga minamahal, hindi po matigil-tigil yung gawain natin? Kahit na pigilin ito, may mahal, hindi po nila kayang pigilin. Bakit po? Bakit ganun na?
Para sabi ng sanlibutan mga minamahal, titigas ng ulo ng mga member nyo. Brother, bakit po? Kasi binabawal na namin, pandemic ngayon, binabawal na namin, ayaw pang pagbawal. Sabi ko, hindi po matigas ang ulo niyan. Hindi po. Umiibig lang sa Diyos yan. Amen ba? Hindi po matigas ang ulo namin. Umiibig lang kami sa mahal na Panginoon Diyos. Bakit? Totoo yung pangako ng dakilang Diyos sa buhay namin. Natutupad sa aming mga buhay yung mga pangako ng mahal na Panginoon. Kaya yan ang dahilan, mga inimal, kung bakit nagpupumilit kami, mga kapatid, kahit bawalin kami magsamba, nagpupumilit kami. Bakit? Sapagkat kapag hindi kami nagsamba, yung mga sakit namin dati babalik. Pag hindi kami sumamba, hindi kami dumalo ng pananambahan, yung dati naming ugali, babalik. Tingnan nyo, mga mahal, naalala nyo ba yung pinagaling ng mahal na Panginoon natin, lumpo, pinagaling, pinalakad ng dakilang Diyos? John chapter 5 verse 14. Nung makita siya ng mahal na Panginoon muli, mga minamahal, sabi niya, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto thee. Gumaling ka na, sabi ng mahal na Panginoon, gumaling ka na ngayon. Huwag ka na magkasalang muli. Dahil baka dumating sa iyo ang mas lalong malala. Amen ba? Kaya turo lagi ng ating beloved Honorable Pastor Minmahal, kahit wala kang pamasahe, dumalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi hadlang ang walang pinansyal. Amen ba? Hindi hadlang. Kasi mga minamahal nung panahon po namin, mga kapatid, ako'y nagtataka, hanggang ngayon nagtataka ako. 20 years mahigit. Mula lang ako'y choir member ng 4 years. Hanggang sa ako'y maging preacher, mga nag-start ng 1987. Mga kapatid ko, tuloy-tuloy na po yun. Mahigit 20 years, mga minamahal. Wala akong trabaho. Pero hindi ako nag-absent kahit minsan. Mahigit 20 years. Sabi ko, ba't nagawa ko yun? Ngayon ko na-realize, mga minamahal, bakit nagawa ko pala yun? Hindi pala akong gumawa nun. Ang Diyos mismo ang gumawa nun. Amen? Kaya mga mahal, minsan hindi ako nag-overnight, mga kapatid. Hindi ako nakapag-overnight. Mga mahal, bukod sa walang pera, mga kapatid, wala pang makain. Nung araw yun, pero ngayon hindi na. Mga mahal, hindi ako nakapag-overnight. Takot na takot ako. Mga mahal, grabe ang takot ko. Hindi ako nakatulog, magdamag. Mga mahal, inisip ko baka mag-rapture na. Maiwan ako. Mga mahal, ganun ako katakot sa ating mahal na Panginoon. Noong ako'y mga minamahal, minsan lang, mga kapatid. Hindi ko na inulit. Ayun, mahal, nakakatakot pala. Say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, hindi hadlang yan, mga kapatid, para hindi ka makapagluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya nung araw, mga kapatid, sa biyaya at habag ng dakilang Diyos natin, sa panalangin natin, beloved Honorable Pastor, nanggigil talaga ako, mga minamahal. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, basa ako ng basa ng Biblia. May mahal. Inaantok ako, mga kapatid ko, ang ginagawa ko, inom ako ng kape. Tinatapangan ko, may mahal, para hindi ako makatulog, para basa ulit. Makatulog na naman, may mahal. Mahilamos ako, mga kapatid. Hilamos. Basa na naman, may mahal. Yung aking Bible yung araw, kulubot. Bakit nakulubot? Naligo ng laway. Kasi hindi ko na malaya, nakasubsub na pala may mahal yung mukha ko sa Bible. Pagkising ko, may mahal, basang-basa ng laway yung Bible. May mahal. Sobra ko ka-addict mga mahal sa pagbabasa ng araw. Ang sarap kasi magbasa eh. Amen po? May mahal. Kaya ngayon mga kapatid ko, pinakinabangan ko. Mga mahal. Totoo pala sabi ng Biblia. Yung mga nabasa mo sa Bible, may mahal, pagdating ng panahon, ipapaalala ng Holy Spirit sa iyo yan. Amen? Para ilayo ka, mga mahal, sa kasalanan. Ilayo ka, mga mahal, sa mali, mga kapatid ko. Praise the Lord. Sabi ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. Amen? In all thy ways, acknowledge Him. He shall direct your paths. Totoo pala yun. Amen? The Word of God, mga mahal, sabi rito, the lamp unto my feet, sabi ni David. The light unto my path. Amen.
Salita ng Diyos, mahal, yung ilaw pala natin yan sa ating paglalakbay, sa ating paglakad. Hindi ka matisod. Amen ba? Kaya pahalagahan natin, may mahal. Pahalagahan natin ang ating kaligtasan. May mahal. Kaligtasan, libre ito. Mga kapatid, binigay ng dakilang Diyos sa atin. Dahil sa habag ng dakilang Diyos sa atin. Amen. Malaya tayo dito, mga mahal. Kahit na malakas ang sound natin, mga kapatid, malaya tayo. Nung panahon, mga mahal, na kami na-assign sa Nueva Ecija, bago kami makarating sa bahay-sambahan, lumalangoy kami sa ilog. Yung aming mga barong, yung sapatos, medyas, binabalot namin ng plastic. Tapos, mga mahal, lampas tao yung ilog. Nakataas lang yung kamay namin para hindi mabasa yung plastic. Nilalangoy namin, mga mahal, yung ilog. Kabilang ilog, mga mahal, paglampas mo ron, lalakad ka pa. Pagdating po sa bahay-sambahan, mga mahal, maghuhugas kami ng aming katawan, ng aming paa, kasi putik-putik. Mga mahal, maghuhugas kami, saka kami magbibihis, saka kami mag-start ng gawain. Pag uwi, gano'n na naman, mga mahal. Ilang taon, mga kapatid, ginagawa namin yun. Pioneering, mga mahal, sa Nueva Ecija, mga kapatid. Mga mahal, ngayon nagtataka ko, ba't nagawa namin yun? Yun pala, kapag umiibig ka sa mahal ng Panginoon, mga mahal, kapag ang hanap mo, kaluwalhatian ng Diyos, mga minamahal, magagawa mo yung bagay, dahil kapag tataka mo, pagdating ng dulo, bakit mo nagawa? Amen ba? Ibig sabihin, Diyos ang gumagawa sa atin, hindi tayo. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Kaya kung kulang pa yung ating paggawa, mga kapatid, manalangin ka. Mahal na Panginoon, turuan mo ako. Mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Magpakainit sa paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, gawin mo akong mabungang Kristiyano. Turuan mo akong makipagkaisa sa gawain mo. Amen ba? Mga mahal, minsan lang ang rapture, mga mahal. Walang pangalawang rapture. Kaya kapag naiwan tayo sa rapture, mga mahal, bili ng beloved pastor ito. Pag naiwan ka sa rapture, please, huwag kang magpatatak ng 666. Kahit anong mangyari, kahit kamatayan mong kapalit, huwag kang magpatatak ng 666 pag naiwan ka. Marami kasing may iwan eh. Sa Revelation kasi chapter 20, mga minamahal, nakasulat doon, maraming pinugutan ng ulo na nasa langit. Yung mga martir ni Jesus, yung mga Christian yun na naiwan sa rapture. Kaya maraming may iwan. Amen? Kaya sabi ng mahal na Panginoon, look unto Jesus eh. Tingin ka lang kay Jesus, sumala Panginoon. Ibig sabihin, huwag ka titingin sa paligid, huwag ka titingin sa tao. Tumingin ka lang sa kaligtasan mo. Amen? Dahil mamaya, mahal, yung makita mo, mga kapatid, malamig pa sa ilong ng pusang maglingkod sa Diyos, gayahin mo siya, pareho kayong maiwan sa rapture. Amen ba? Kanya-kanyang kaligtasan, mga minamahal. Mga kapatid, pag na-rapture tayo, mga mahal, ikaw mismo maglalakbay, wala kang kasama. Mga mahal. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Say, praise the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya mga minamahal, pangatlo po mga kapatid ko, para makapagbigay luwalhati tayo sa dakilang Diyos. Number 3, we bring glory to God by obeying the church leaders. Nakapagluluwalhati tayo sa dakilang Diyos sa pamamagitan po ng pagrespeto natin sa mga nanguna sa church. Hebrew chapter 13 verse 17. May mahal, magtatapos na po tayo. Basahin natin sa Tagalog. Sabi ng English, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your soul as they that must give account, that they may do it with joy, may mahal, and not with grief, mga kapatid. For that is unprofitable to you. Hindi mo mapapakinabangan yun eh. Kahit hindi ka sumunod sa leader, may mahal, hindi mo mapapakinabangan yun, mga kapatid ko. Oh, walang pakinabang. Dapat sumunod na lang tayo para may pakinabang. Amen ba? Tagalog po, Hebrew chapter 13 verse 17. Ayon sa Hebreo 13, versikulo 17.
magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito din ninyo mapapakinabangan. Lahat magsabing praise the Lord, mga inmahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Yan po ang pili ng ating mga talatang nabasa, mga binamahal. Makapagluluwalhati tayo sa mahal na Panginoon, mga inmahal, kung tayo po ay may respeto, mga kapatid, sa mga ginagamit ng dakilang Diyos natin. Amen. Praise God. Mga minamahal, ang mga leader natin, mga kapatid ko, sa spiritual, wala pong ginawa yan, kundi ipanalangin ka, araw-gabi, mga mahal, idaing ka sa mahal na Panginoon, na nawa ay walang maiwan kahit isa. Amen po. Mga minamahal, at dagdagan pa tayo ng mahal na Panginoon ng mga mananampalataya sa lugar na ito. Amen. Mga minamahal, purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya, mga minamahal, mahalin po ninyo ang inyong mga leader sa inyong mga spiritual. Una tigit, ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, kanilang beloved children, at mga minamahal, yung mga down, mga minamahal, sa mga preachers, mga kapatid, na inatasan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal, sapagkat hindi naman habang panahon tayo magkakasama. Hindi habang panahon tayo magkakasama, mga minamahal. Iniikot lamang po kami, mga kapatid, sa aming mga duty. Amen po? Praise God. Kaya mga minamahal, magpasalamat tayo sa dakilang Diyos palagi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po yan ang pagpapasalamat sa dakilang Diyos na palakpak. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Kadakilaan mo, mga mahal, ating awitin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo, pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Tayo lahat sa iyo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa ng aming kaligtasan. Masasalamat ang aming alay. Masasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman.
sa iyo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin, sa iyo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin kadakilan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong paglalang. Yes, thank you so much, oh God. Hallelujah, hallelujah. Awitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa naming kaligtasan. Amen, hallelujah, hallelujah. Salamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay ng buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa iyo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin awitin, kadakilan mo sa amin. Sa iyo'y alay, aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin awitin, kadakilan mo sa amin. Praise the Lord, praise the Lord. Kadakilan mo sa amin. Kadakilan mo sa amin. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, amen. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, sa kanyang banal na kasalita na ating po napakinggan, ating po, hallelujah, na pag-aralan sa umagang ito, hallelujah. Tinuturuan po tayo ng ating dakilang Diyos, hallelujah, napakahalaga pala na tayo po ay magbigay, magdala ng pagpupuri, pagdadakila sa mga kapariampala ng ating dakilang Diyos. Kung inyo po natandaan, ang binanggit po kanina, hallelujah, sa ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating pagluwati, sa ating pinakamahal Pinoon, hindi daw po natin tinataboy ang pagpapala, bagkus ito po, hallelujah, ay ating natanggap, ating hallelujah sa ating pinakamahal na Pinoon. Ito po ang ating layunin, hallelujah, tayo po'y hinirang, dinala ng ating dakilang Diyos sa tunay na gawain upang ating mapakinggan, mapag-alaman kung ano po ang purpose, kung bakit narito po tayo sa libutang ito, ano ang layunin upang magbigay-hati, hallelujah, sa makapariang pangalan ng ating pinakamahal na Pinoon. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa dakilang pribilehyo pong ito. Hallelujah. Milyon-milyon ng tao sa sanlibutan. Tayo po, hallelujah, ay espesyal, binigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos na magbibigay lawalhati, papasalamat, hallelujah, sa Diyos na mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng Panginoon, Diyos, hallelujah, na nagbigay sa atin ng buhay,
Diyos na nagbigay ng ating kalakasan. Hallelujah. Ang Diyos nagtutumubos sa ating mga pagkakasala. Amen. Praise the Lord. Kaya tayo po'y manalangin. Patuloy po tayong magsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon na mga salitang na ating nakapakinggan. Ito po yung ating maganap. Hallelujah. Ating pagsusumikapan na ating pong masunod. Hindi po maging sayang. Hallelujah. Ang salita na ating nakapakinggan sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Patuloy po tayong magsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga salita na patuloy niyo po pinaunawa sa bawat isa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos, na pakalaga pala. Hallelujah. Kung bakit kami narito, mahal na Panginoon, sa iyong paningin. Sa unang dalangin po ng aming beloved ng Pastor Willie Sadal, Middle Interim Prophet, O God, kami po'y nagsusumamo sa iyo, aming pinakamahal na Panginoon. Patawarin niyo ang bawat isa amin, dakilang Diyos. At aming pong hiningi, mahal na Panginoon, tulungan niyo po kami na kami po ay makagawa sa iyong banal na kalooban. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, na aming bigyang halaga yung pagkatawag sa bawat isa amin, dakilang Diyos, na aming pumalawalhati ang dakilat makapangyarihang pangalan niyo po, aming pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong pakilang sa aming pastor, sa kanilang mga beloved children, hallelujah, sa mga pangaral ng aming malastang pastor, hallelujah. Ganoon din po, mahal na Panginoon, sa mga inatasan, upang patuloy po kami, hallelujah, turuan, dakilang Diyos, paano pong ipamumuhay ang banal na kalooban. Narito po ang bawat isa amin, dakilang Diyos, patuloy na nagsusumamo sa iyo. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon. Wala po kayong magagawa sa kanang amin. Ayaw po namin na buhay kasalanan. Marapatin niyo po kami, dakilang Diyos, yung pagkatawag sa bawat isa amin. Ito po ay yung samot dalangin sa mga parehang pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At sa ating mga pangailangan, isa po sa mga pako ng ating dakilang Diyos na tayo pagpalay ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, kaya sa unang dahil pa natin, Pastor, patuloy po tayo sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, bago po ating mga prayer request, patuloy po tayo magsusumamo. Humingi po tayo ng kabahag patawad sa ating dakilang Diyos. Opo, aming pinakamahal na Panginoon, patuloy po kami nagsusumamo sa iyo. Dakilang Diyos, patawarin niyo ang bawat isa amin, mahal na Panginoon. Sa lahat-lahat po na yung mga pagkakasala, pagkukulang, pagkakamali, mahal na Panginoon, marapatin niyo po kami sa mga pangailangan sa mga oras nito. So nang dalangin po ng aming beloved Pastor Lisa Dalmi, di yun natin magpalang kamay with all authority sa makaparehang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaaway, lahat ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, hallelujah, cancer, lahat ng sakit sa hallelujah, karamdaman, cast out in Jesus' name. Panlupay-pay, panlalamig, hallelujah, cast out in Jesus' name. Demons of carnality, pride of life, vainglory, kahirapan, demons cast out in Jesus' name. Panglupay-pay, panlalamig, cast out in Jesus' name. Demonyo ang katamaran sa pagpupuri, cast out right now, cast out in the mighty name of Jesus. Sa mga parang pangalan ni Jesus, all vices be gone, all problem be solved right now in the mighty name of Jesus. Sa mga parang pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Thank you so much, oh God. Praise the Lord, praise the Lord. Patuloy po natin, papurihan natin pinakamahal Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pagsigaw, hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Alam po natin,